So yun, no? So kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So mga kababayan, siguro aware naman po tayo dito sa ginawang unethical ni Sara Duterte. Dahil nga po sa pagbatikos niya kay PBBM on public. Tandaan nyo mga ka-Streetwise na on public. Dahil nga po sa issue ng amnesty at saka peace talk. Okay. So na-content na po natin yung mga issue po na yan. So ito lang, konting briefing lang po, no? Kasi po, palpak po talaga at sablay po talaga dito si Sara Duterte. Kasi yung sinasabi nga ni Sara Duterte na paano daw makakamit ang hustisya ng mga Pilipino kung bibigyan po ng amnesty yung mga rebelde na gustong magbalik loob sa gobyerno. Una sa lahat, hindi naman po kasi lahat ng kaso or kasalanan ng mga dating rebelde na gustong bumalik po sa gobyerno para po sa amnesty, hindi naman po kasi lahat yan ay magiging absuelto po sa kaso. Na-content na po natin yan pero babalikan lang po natin. Baka kasi may makapanood ng video na to pero hindi napanood yung mga luma kong video kasi meron ganun eh. So ang pinupunto ko lang po dito mga kababayan, so base po sa amnesty po na pinirmahan po ni PBBM, yung makakaroon lang po ng amnestiya sa mga rebelde na gustong bumalik po sa gobyerno ay yung mga paglabag lang po sa political crimes. So mukhang hindi po ata naintindihan ni Sara Duterte yon. And then about po sa peace talk, okay lang po may peace talk kasi nga po mga kababayan, hindi naman po kasi magkakaroon ng ceasefire. So malinaw po yon. So ngayon mga ka-Streetwise, itong partido ni Pantaleon Alvarez, siguro naman karamihan po sa inyo aware kung sino itong si Pantaleon Alvarez. Si Pantaleon Alvarez po ay dating congressman at House Speaker po ni dating Pangulong Duterte na ginawan ng paraan ni Sara Duterte at saka ni Gloria Macapagal Arroyo para sipain sa pagiging House Speaker noong 2017 or 2018 ata yun kung hindi ako nakakamali. So in short mga ka-Streetwise, itong si Pantaleon Alvarez po ay nasipa po bilang House Speaker dahil po kay Sara Duterte at saka kay Gloria Macapagal Arroyo. Kasi nga po, pumalit nga po kay Pantaleon Alvarez bilang House Speaker ay si Gloria Macapagal Arroyo. So babalikan po natin yan mamaya, no? So ngayon nga po, itong partido nga po ni Pantaleon Alvarez na Partido Reforma ay binatikos po si Sara Duterte na pinagre-resign na rin po. O, di ba? Buti pa tong mga ibang congressman na hindi naman masyadong nakadikit kay PBBM. Naintindihan yung mga pangyayari pero itong si Sara Duterte mukhang wala talagang alam, no? So basahin natin to, no? So ang sabi dito, decision time for Sara Duterte, stay in Marcos cabinet or join opposition, Partido Reforma Executive. Okay? So sabi dito, an official of the Partido Reforma Party said that Vice President Sara Duterte should decide whether to remain in President Ferdinand Marcos Jr. cabinet and adhere to its policy or join the opposition. So bakit nga, no? So sabi dito, former LPGMA party list Arnel T., treasurer of Partido Reforma, made a statement after Duterte opposed the Marcos administration position to resume peace talk with the communist rebel. Okay. Sa tingin ko, it's either she needs to resign or the administration needs to consider kung siya ba talaga ay kailangang i-retain sa kanyang current position or kailangang palitan kasi mahirap yung meron kang statement against the administration which siya ngayon boss niya. Yun nga pa yung sabi nga po ng official nga po ng Partido Reforma. So, yung presidente is her boss. Kung hindi siya agree dun sa mga decision ng administration, kailangan na niyang magdesisyon, he added. T said, these kinds of situation not only occur in government settings but also in private companies. So, yun nga po mga ka-Streetwise, no? Kasi, unethical naman po talaga na batikusin mo yung boss mo. Hindi nga, di ba? Katangahan nito ni Sara Duterte. Sabi kasi ng mga ibang DDS na, Takero, hindi naman binabatikos ni Sara Duterte si BBM. Nagbibigay lang siya ng suggestion. Well, kung ayan yung punto ninyo, pwede naman magbigay ng suggestion si Sara Duterte sa ating presidente on private. Yung sila-sila lang. Pero bakit niya pinablik? Kasi kapag pinablik niya po ito, iba na po yung indications nito. So ngayon mga kababayan, so itong Partido Reforma na itong mga ka-Streetwise, so nung ni-research ko to pakita ko sa inyo. So ito, yan. So ito yung Partido Reforma. So ang presidente nga po dyan ay si Pantaleon Alvarez.
So si Pantaleon Alvarez po, inamin po ni dating Pangulong Duterte na ang gumawa talaga ng paraan para masibak bilang House Speaker si Pantaleon Alvarez ay yung anak niya mismo na si Sara Duterte. Na in the first place mga kababayan, hindi naman po kasi parte ng national government si Sara Duterte nun. Si Sara Duterte po nun ay mayor lang ng Davao. Pero ang tanong dito, bakit siya nangialam sa usapin pong politikal nasyonal? Ayan po ang punto natin dito. So ito, basahin natin to dito, no? Ito ay nabalita noong 2018. Okay? Sabi dito, Duterte, Sara behind Pantaleon Alvarez ouster. 3 months after Davao Representative Pantaleon Alvarez was ousted as House Speaker, President Duterte admitted that last night that his daughter Davao City Mayor Sara Duterte Carpio single-handedly worked to remove the congressman from his post. Duterte narrated before businessman how strong-willed his daughter to a point that the re-electionist mayor led the ouster of Alvarez after she insinuated last year that he could impeach the president. So ang sabi ni Digong dito, no, talagang ano yan si Inday. So be careful with that woman. She can oust even a speaker. She operated in Davao. This is a female. She operated in Davao. As mayor, look at what happened in Congress. Alvarez was ousted, Duterte said. So yun nga po mga kababayan, 'di ba? So ngayon, meron na kasing history itong si Sara Duterte na mga hakbangin para sibakin ang isang House Speaker. Okay. Ang pinupunto natin dito mga ka-streetwise, yung issue po ng Tambaluslos kay Martin Romualdez nung nakaraang Mayo lang, gumagawa ulit ng plot. Ito kasi malinaw na kasi mga kababayan kasi gawain talaga ni Sara Duterte to Meron na siyang history ng ganito na gumagawa talaga ng plot itong si Gloria Macapagal Arroyo at saka si Sara Duterte para tanggalin po si House Speaker Martin Romualdez at ipalit po si Gloria Macapagal Arroyo. In the end, kasi ang mangyayari po dito, alam naman po natin na yung impeachment po ay nanggagaling po palagi sa Congress. So, malakas po talaga yung Congress. Aminin man natin o hindi, ayaw man natin o sa gusto, malakas po talaga ang kapangyarihan ng House Speaker. And then mga ka-streetwise, after 1 year, noong 2019, humihingi po ng apology itong si Pantaleon Alvarez. Kita nyo mga kababayan, di ba? Si Sara Duterte na nga gumawa ng kasalanan kay Pantaleon Alvarez. Si Alvarez pa rin mismo yung gumawa po ng hakbang para kahit papano ay mag-reconcile po silang dalawa. Pero ang sabi nga ni Sara Duterte dito, sabi niya dito, Sara Duterte refuses to reconcile with dangerous Alvarez. O, di ba? Isip bata talaga to si Baby Sara, no? So sabi niya dito, presidential daughter and Davao City Mayor Sara Duterte Carpio refused to reconcile with re-elected Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, whom she had a bitter feud after the latter was ousted as House Speaker in 2018 because the offer was deceiving and utterly lacked sincerity, Duterte Carpio said in a statement on Tuesday. Okay, Alvarez reportedly offered to reconcile with his political enemies including Duterte Carpio days after his PDP Laban ticket dominated the local elections in his province. So ngayon, bobo talaga si Sara Duterte, napaka-politically immature. Ako naniniwala kasi ako sa politika po ng Pilipinas is bulok yan. So, kailangan mo talagang sumakay. Kailangan mo talagang makisama. Pero si Sara Duterte, dahil nga noong mga panahon na yon ay anak ng presidente, akala niya kasi habang buhay siya magiging anak ng presidente. So, ngayon, paano na ngayon? Ako naniniwala ako, dahil po sa ugali nito ni Sara Duterte, nawawala yung ideology na bulok sa politika natin na politics is addition, not subtraction. Kasi nga po, di ba, ang daming inaway ni Sara Duterte kasi nga isip bata So doon, kung may plano talaga si Sara Duterte na maging presidente sa 2028, mukhang malabo na mangyari yun dahil ang dami na pong mga politiko ang galit sa kanya. Especially, lalong-lalo na pati yung mga congressman. Ang mga congressman po kasi, rekta po yan Rekta po yan sa mga tao Rekta po yan sa mga constituents niya. So well, tingnan po natin ngayon mga kababayan, di ba? Pero ang pinupunto natin dito mga ka-streetwise, itong partido nga po ni Pantaleon Alvarez, actually ilan na lang sila Siguro wala pang 10 yung Partido Reforma, wala pa atang 10 aktibo diyan ng mga politiko Yung pinaka-active talaga diyan ngayon ay si Pantaleon Alvarez. So ngayon, ang partido nga ni Pantaleon Alvarez, nagbibigay na nga po ng advice kay Sara Duterte na mag-resign na lang. So kayo mga kababayan, agree ba kayo dito sa suggestion na naman ng partido ng kaaway ni Sara Duterte
na si Pantaleon Alvarez na mag-resign na lang si Sara Duterte. Kasi hindi naman po kasi talaga pwede na namamangka ka sa dalawang ilog. Kung magiging oposisyon ka, maging oposisyon ka. Kung suportado mo pa rin yung presidente, ikaw Sara Duterte na boba ka, kung suportado mo pa rin yung presidente, dapat huwag kang gagawa ng mga ganyang klase mga bagay on public. Kasi kapag pinpublic mo kasi, ang pangit po kasi ng indikasyon na yon. Kasi ibig sabihin nun, kumukuha ka ng simpatya sa mga tao na imbis na kayo lang ang nag-uusap. Diba? Yun na po mga ka-streetwise, no? So kayo po, ano pong masabi nyo nga po dito? Sa suggestion nga po ng partido ni Pantaleon Alvarez na kaaway ni Sara Duterte. So, paki-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. So, sa muli po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Takero Miyamoto. Bye-bye.